Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Pizar Escopendio ng Grade 4 Daniel. Ang kwento natin ay tungkol sa ang alamat ng buwaya. Ang alamat ng buwaya. Noong unang panahon sa isang payapang baryo, may mag-asawang kilala bilang masipag, matulungin at mabait sa kanilang kapwa. Sila ay sina Waldo at Busyang. Sa araw-araw nagtatanim sila ng gulay sa maliit nilang bukid at naglalako nito sa palengke upang kumita na kauti para sa kanilang pangangailangan. Hindi man sila pinagpala sa pisikal na anyo. Si Busyang ay may itsurang kakaiba at si Waldo ay pandak. Hindi ito naging hadlang para mahalin sila ng kanilang mga kapitbahay. Katunayan, minihal sila ng buong komunidad dahil sa kabutihan ng kanilang kalooban. Bilang gatimpala ng langit sa kabutihan ng kanilang puso, isang araw ay pinagkalooban sila ng isang anak. Isang batang babae na ubod ng ganda, maputi ito, maamo ang mukha at tila isang diwata kung titignan. Pinangalan nila ang sanggol na Aya. Masayang-masaya ang mag-asawa, sa wakas may anak na silang maipagmamalaki. Nakiisa rin ang buong baryo sa tuwa nila. Ang ganda naman ng mukha niya. Parang anak na mahalika. Lumaki si Aya sa gitna ng pagmamahal at pagkalinga. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti nilang napansin na may kakaibang ugali ang kanilang anak. Sa halip na lumaking mabait at mapagkumbaba, si Aya ay naging palautos, sinungaling at maramot. Habang siya lumalaki, palala ng palala ang kanyang asal. Hindi siya marunong na makisama at madalas ay napapaaway sa mga kalaro. Anak, i-share mo naman yung candy sa mga kaibigan mo. Bakit ko sila bibigyan? Akin to, no? Nagsasaktan man sila, nagtitimpi pa rin sina Waldo at Busyang. Umaasang magbabago ang anak sa tamang panahon. Ngunit nang siya'y dalagita, lalo lang lumalala ang kanyang asal. Anak, iwasan mo si Don Segundo. Baka ikaw ay mapahamak. Che, ano ba kailan nyo? Kaya nyo ba ibigay sa akin yung mga binibigay ni Don Segundo? Wala kayong silbi. Hindi na kumibo si Busyang. Ayaw na niyang palain pa ang sitwasyon, ngunit alam ng mag-asawa na delikado ang pakikisalamuhan ni Aya sa mayamang Don Segundo. Isang araw, nalaman nilang nagdadalang tao na si Aya, bagamat masakit para sa kanilang
tinanggap nila ito ng buong puso. Anak pa rin natin siya, kaya kahit mahirap, aalalahanin pa rin natin siya. Sana magbago na siya. Baka kapag naging ina siya, matuto na rin siyang magmahal. Ngunit sila'y nagkamali sa halip na magpakumbaba si Aya ang naging palautos at palamura tila barenya na sa kanilang tahanan. Minsan nyo nga. Gutom na ako. Gusto ko ng hinog na mangga ngayon din. Kapag hindi nabigay kaagad ng ang gusto niya, siya pa ang nagagalit. Isang araw kakarating pa lang ng mag-asawa mula sa pagbebenta ng gulay. Lumabas si Aya mula sa kwarto. Nasaan ang pinabili ko mga prutas? Anak, patawad. Nakalimutan ko sa dami ng inaasikaso ko. Nalimutan ko na talagang bumili. Bangit na nga kayo. Mangmang pa. Walang kwenta. Bumalik ka sa bayan at bilan mo ako ngayon din. Napuno na si Waldo. Anak, sumusobra ka na. Kami ang mga magulang mo. Hindi kami mga alila. Tumahimik ka. Wala kayong silbi. Kayo ang mahal sa buhay ko. Napuno na si Waldo ng galit at sama ng loob. Hindi niya sinasadya, pero sa sobrang tindi ng damdamin na ituklak niya si Aya, bumagsak ang dalaga sa sahig. Tumayo si Aya at nanglisik ang mga mata. Manda kayo sa akin. Bigla ang mag-asawa sa narinig nila. Tumaan pa rin ang nasa puso mo. Sana huwag ka na makatayo. Sa hindi inaasahang pangyayari, tila narinig ng langit ang kanyang panalangin. Hindi na muling nakatayo si Aya. Sa sobrang galit, gumapang siya pababa ng hagdan. Tumayo kayo sa akin. Wala akong magulang na tulad nyo. Lalayas na ako. At tandaan nyo, pag nagkaroon ako ng pagkakataon, papatayin ko kayo. Pagapang siya bumaba ng hagdan at sa bawat pagsayad ng kanyang mga kamay at tuhod sa lupa, unti-unti siyang nagbabago. Hindi lamang ugali, kundi ang kanyang buong anyo. May ilang kapitbahay ang nakasaksi sa niyang nangyari. Sko, ano yan? Parang mayawat. Sa sobrang takot, mabilis na tumakas si Aya papalayo. At mula noon, siya na ang kinilalang unang buwaya. Si nasabing ang galit, kasakiman at paut na dala ni Aya ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay may mga buwaya pa ring mapanganib at marahas. Salamat po sa inyong pagkikinig. Naway inyong nagustuhan ang kwento natin ngayon.